back sa ating channel na It's a Trap. So kapag ka bagong propagate yung inyong mother plant, hindi talaga naiwasan na lumiit yung inyong halaman. Unang-una dahil binawasan nyo yung rhizome nya, kung sakaling rhizome division yung inyong ginawa. So nagalaw yung kanyang root system, kaya maaring lumiit. Pero kung kung maayos yung inyong pagkakatanim, kahit na lumiit siya, mas mabilis siyang makaka-recover ngayon. So tulad nito, ayan. Tulad netong Shenron na to, newly propagated siya. Kaya pansin nyo itong bagong traps niya, hindi na kasing lapad tulad nitong mga to, at medyo deform pa nga So ganyan talaga sila kapag newly propagated. Pero okay mag-alala, after a few months lang magpuproduce na yan na kasing laki ng mga mother plant na traps. Maganda yan, meron na kayong bagong propagate, tulad nitong nandito sa gilid. Propagate natin kasi yan At ito yung, hindi pala, ito yung ating propagation. Sir, ano yan? Isang trap tinanggal nyo? Hindi, isang rhizome yan na malaki. Nasa ilalim lang, hindi ko mapakita sa inyo kasi ayaw ko namang galawin ang galawin. So ayan, isang rhizome yan na mahaba-haba. At may napansin ako dito sa newly propagated natin na mother plant. Nag-produce siya ng plantlet doon sa ilalim. Ayan kita nyo yan. Minsan kahit na hindi siya hindi mo ina-expect, minsan nangyayari. Bira mangyari yan na pagka-propagate mo ng mother plant, mag-produce agad ng plantlet na doon sa ibang rhizome. Hindi pa okay pa rin, di ba? Accept yan, kumbaga very good yan sa mga halaman na inyong pinopropagate, yung mag-produce rin ng ibang growth point sa ibang parte ng halaman. So ayan, ang ginawa ko dito after ng propagation, hindi ko agad in-expose sa araw, kasi pag in-expose mo sa araw, imbis na ilan lang yung masakripisyong traps, dadami yan. So maaring matira lang dyan itong mga tatlo sa gitna. Pero ngayon medyo marami-rami yung mga healthy na traps na natira, which is good, good indication yan na mas mabilis itong makaka-recover. Pag newly repotted rin palang halaman, maaaring maging inactive yung mga traps niya. So tatandaan nyo yan, kasi maraming mga nagsasabi, sir, ano nangyari dito? Nireplant ko lang, ayaw na gumana ng mga traps nila. Kasi nga niripat mo, nagalaw yung ugat. So hindi magiging active yan kapag hindi pa siya stable. So pag after some time magiging active na uli yung trap niyan, or magpo-produce siya ng mga active trap. Kasi maaring yung mga dating traps niya hindi talaga gagana na. So ayan yung ating repotting ng ating mother plant last time, at ayan yung update. Tapos eto naman yung nireplant natin na Asura. Hindi natin ito pinropagate, kaya tingnan nyo naman. Ganda. healthy. At eto yung kanyang propagation na maliit pa. Pero Asura yan. Ayan yung mga update ng ating repotting propagation nung nakaraan. So mamaya gagawa tayo ng video about sa pag depuling ng BFT. Ayan, so ang ating gagawing sample ay si Honeycas butterfly. So iingatan natin na lang to na hindi ma-murder, kasi ito yung isa sa mga pinakamagandang halaman natin dito. Kaya nga gusto nating i-propagate or baka na lang hindi na lang ito si Honeycas. Biglang urong kasi iniisip ko, pahabain ko muna yung rhizome bago ko i-propagate. Tingnan natin mamaya kung ano yung magiging decision natin, final decision natin. Tingnan nyo kasi si Honeycas, gugustuhin nyo bang ilipuling siya? Ang ganda diba? Dami naman dito pwede maging sample.
So ito si Orca, pwede siguro to, di ba? Maganda-ganda rin yung ating sample ng leaf pullings. Ayan. Ewan ko, hindi pa siguro napapanood doon ng request na itong leaf pullings na to. Na ginawa natin nito lang, no? Bago mabili yung ating isang tray na X-Spider. Ayan, ito yung X-Spider na kakaiba yung tubo, kaya ginawa natin yung specific leaf at tinanim. Sa kadahilanan, gusto nating malaman kung mare-retain ng single leaf pullings, no, yung kanyang kanyang traits, no, nung siya ay nilip pullings. At kung tatanong kayo, kamusta na sir yung inyong X-Spider na isang tumpok na ganito lang karami dati? Eto na sila ngayon. At maniwala kayo sa hindi, kahapon nakabenta na ako uli ng isa. Ayan, dito sa hole na to. Ayan, dito. So medyo malaki yung binigay ko sa kanya kasi nga para sulit na sulit rin naman, no? So ayan yung mga update sa ating mga carnivorous plants. May naiisip na naman nga akong gawin upgrade dito sa ating growing area. Ba't kaya hindi natin lagyan to ng UV plastic sa gilid lang, para lang hindi ganun kahangin tulad dun sa loob. Kasi maganda yung epekto nung hindi masyadong mahangin sa growing area. Mabilis lumaki. So ayan. Dito kasi sa pagka sobrang hangin, tulad niyan, tingnan niyo, sobrang hangin. Pag ganito kahangin, may mga halaman lang na gustong-gusto yung ganyang hangin. Pero hindi lahat. May mga iba, lalo na yung mga halaman na galing sa grow light or indoor. Pag nilagay mo sa sobrang hangin na lugar, talagang paplakda or pababa yung kanyang tubo. Parang ganito. Ganyan, hihiga. Pero mabubuhay, mapaparami mo. Pero hindi siya ganun ka ganda, no? Tulad na ng pagka less yung hangin. Hangin yung hangin na malakas. Pero yung aeration maganda yon sa carnivorous plant. Pero yung hangin na sobrang lakas na nakakapagpa-dry, hindi ganun kaganda. Kaya gusto ko rin ma-try muna. Kaya yung mga dito, yung mga BFT dito sa loob, obserbahan natin kung ano magiging reaksyon sa less na lakas ng buga ng hangin. Kung magiging mas maganda ba sila or okay pa rin yung talagang nandun sa outdoor na malakas yung hangin. Pero sa nakikita ko dito, okay yung epekto. Tingnan nyo, nag-a-upright sila. Ganda ng tubo pag less yung hangin. Saka ko yung tinan nyo to si panel trap, nag-release agad ng mga magagandang traps. Anyway, ayun yung ating update sa ating propagation ng ating VFT, no? Yung ating halaman ba na pinropagate talagang lumiliit after propagation. Totoo po, kasi parang nagre-reset siya uli. Ang maganda yan, pagka siya naka-recover, hindi na kayo muna aasa na kumbaga dormant, kasi minsan ayun yung nagiging parang trigger para mag-skip ng dormancy, yung early propagation na yan sa mga mother plant. Ginagawa yon para mag-skip ng dormancy, para hindi mo siya mag-dormant halimbawa ngayong taon, next year na, or after 5 years na. Yung iba ganun ginagawa, matagal bago mag-dormant. Kaya lang, pag matagal mag-dormant, naliit naman na naliit yung halaman nyo. Kaya maganda rin siguro after a year or two, para nasin nyo ng pagtulog yung halaman nyo. Patulugin nyo rin. So yung pag-dormant, tsaka natin pag-usapan yan. Sa ngayon, eto muna, at hanggang sa susunod na video natin. God bless and bye-bye.